Alam mo bang ang simpleng okra na madalas nating nakikita sa palengke ay hindi lamang masustansyang gulay? Ayon sa tradisyonal na paggamit, ang iba't ibang bahagi nito gaya ng bunga, dahon, ugat at buto ay ginagamit para sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang health at herbal plant videos. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na maitutulong ng okra sa ating katawan? At paano ba ito dapat ihanda? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 karamdaman na tradisyonal na ginagamitan ng okra at kung paano ito inihahanda. Kaya manatili hanggang dulo. Isang, sore throat, makating o masakit na lalamunan. Ang malapot na katas ng bunga ng okra ay tradisyonal na ginagamit para makatulong sa pananakit ng lalamunan. Paghahanda, 3 hanggang 5 pirasong murang okra, isang basong malinis na tubig. Paraan, hugasan ng mabuti ang okra. Hiwain ng pahaba. Ibabad sa isang basong tubig magdamag. Salain kinabukasan. Inumin ang tubig na may malapot na katas. 2. Syphilis. Sa tradisyonal na paggamit, ang impeksyon sa ari na dulot ng syphilis ay hinuhugasan gamit ang tubig na pinagbabaran ng ugat ng okra. Paghahanda, sariwang ugat ng okra, malinis na tubig. Paraan, hugasan ng mabuti ang ugat. Ibabad ito sa malinis na tubig ng ilang oras. Gamitin ang tubig bilang panglabas na panghugas. 3. Sugat. Ang diniktik na ugat at dahon ng okra ay tradisyonal na ipinantatapal upang makatulong sa paghilom ng sugat. Paghahanda, dahon ng okra, ugat ng okra. Paraan, hugasan ng mabuti ang ugat at dahon. Dikdikin hanggang maging paste. Ipantapal sa sugat matapos itong linisin. 4. Lagnat. Ang murang bunga ng okra ay tradisyonal na pinapakain sa may lagnat. Maari ring inumin ang pinaglagaan ng ugat. Paghahanda, ugat ng okra, 2 basong tubig. Paraan, hugasan ang ugat. Pakuluan sa 2 basong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain, palamigin bago inumin. 5. Varicose veins. Para naman sa varicose veins o mga nakausling ugat, ginagamit sa tradisyonal na paraan ang pinaglagaan ng ugat ng okra. Paghahanda, ugat ng okra, 2 basong tubig. Paraan, hugasan ang ugat. Pakuluan sa tubig ng 15 minuto. Salain, palamigin. Inumin. 6. Pulmonya. Ang pinaglagaan ng dahon at bulaklak ng okra ay tradisyonal na ginagamit para sa pulmonya. Paghahanda, dahon ng okra, bulaklak ng okra, 2 basong tubig. Paraan, hugasan ng mabuti ang dahon at bulaklak. Pakuluan sa 2 basong tubig. Hayaang kumulo ng 10 minuto. Salain, inumin kapag medyo malamig na. 7. Pagsusugat sa balat. Para sa pagsusugat sa balat, ginagamit ang dinikdik na buto ng okra na hinaluan ng gatas. Paghahanda, mga buto ng okra, kaunting gatas. Paraan, durugin ang mga buto ng okra. Lagyan ng kaunting gatas. Haluin hanggang maging paste. Ipahid sa apektadong bahagi ng balat. 8. Pagtatay. Ang malapot na katas ng bunga ng okra ay tradisyonal ding inihahalo sa inuming tubig para sa pagtatay. Paghahanda, 4 hanggang 5 pirasong okra, 1 basong tubig. Paraan, hiwain ang okra. Ibabad sa tubig ng ilang oras. Salain, inumin ang tubig na may katas ng okra. 9. Hirap sa pag-ihi. Ang pinaglagaan ng bunga ng okra ay ginagamit din sa tradisyonal na paraan upang makatulong sa pag-ihi. Paghahanda, 5 hanggang 7 pirasong okra, 2 basong tubig. Paraan, hugasan ang mga bunga ng okra. Pakuluan sa 2 basong tubig. Hayaang kumulo ng 10 minuto. Salain,
Inumin kapag malamig na. 10. Rayuma. Isa pa sa mga kilalang tradisyonal na gamit ng ugat ng okra ay para sa rayuma. Paghahanda. Ugat ng okra, 2 hanggang 3 basong tubig. Paraan. Hugasan ng mabuti ang ugat. Pakuluan sa tubig ng 15 minuto. Salain. Palamigin. Inumin. Mahalagang paalala. Ang lahat ng nabanggit sa video na ito ay mga tradisyonal na gamit ng okra. Hindi ito garantisadong lunas at hindi rin kapalit ng payo, pagsusuri o gamutan mula sa doktor. Kung mayroon kang malubha o patuloy na karamdaman, agad na kumonsulta sa isang lisensyadong healthcare professional. Kung may natutunan ka sa video na ito tungkol sa okra at sa iba't ibang tradisyonal nitong gamit, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga halamang gamot at natural na paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.